Is stockpiling an act of regulation or is it just a matter of prudent planning? Hindi naman yan parang naghihimasok tayo sa pribadong negosyo at gagawin natin dahilan ang oil deregulation law at tikom ang bibig at nakagapos ang gobyerno dahil ang batas ginawa 20 years ago. Hindi, pagplano yan eh. Pagsasangguni eh. Pag-uusap eh. Para ano man ang krisis, kaya nga surprise yung nangyari kung tayo ay nakikipag-ugnayan gaya ng ibang mga bansang binanggit ko sa ASEAN ay hindi tayo masyadong gipit, which brings me to the statement made earlier which I monitored. Ano ba yung sabi? Tagtuyot? Ano yun? Ano yung sinabi dito? Ano yung sinabi dito? Nasaan yun? We could dry. We could run dry. Yes. I heard it. So because number one, hindi naghanda ang DOE at ang ginagawa niyong dahilan ay ang deregulation law at dahil hindi tayo nag-stockpile dahil sabi nyo hindi nyo gawain yan, na sa aking paningin ay hindi yan paghihimasok sa pribadong negosyo kung hindi prudent planning. Tapos sinabi ng DOE, we could actually run dry. Tagtuyot, mauubusan, ilan na lang. Paliwanag po ano ang ibig sabihin. Akin na yung salitang yon. Ano ba yung sinabing? Tsaktong sinabi. We will run dry. The worst case is that our country runs dry. Okay, sabihin natin sa 110 million Filipinos, DOE, Secretary, the worst case is the country will run dry. Pakipaliwanag po ang tagtuyot sa sambayan ng Pilipino para po kami maintindihan namin ang paghahandang dapat gawin. Kung ganyan po ang sinasabi ng Department of Energy, hindi pa ba yan krisis? Ayaw pa ba talagang yugyugin ang mga utak ng mga tao sa gobyerno para tanggapin na tayo'y nasa isang krisis? At sinasabi na that we will run dry. Pakipaliwanag po para maintindihan, mapondohan, nandiyan ang chair ng finance, para ang ibang ahensya ng gobyerno ay maghanda pa at masyado pang gipitin ang belt tightening sa paghahanda. We want to understand. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, the running dry means we run out of fuel and of gasoline and Yes, diesel. yes, obviously. Yes. Teka po. Na English po yung sinabi nyo, sinalita nyo yon translated sa Filipino. Maaari sigurong karaya kung gusto nyo. Ibig ko sabihin paliwanag, hindi po translation. What I mean, what I want the DOE to say is the implications. What does running dry mean in terms of the farmer and the fisher folk and the jeepney driver and all of those in the lower income and middle income, all of us? What are the implications insofar as agriculture, insofar as transport sector, nandiyan ang DOTR, insofar as what are your action plans? Because you said it, not us. The country will run dry. Kung tayo'y mauubusan na ng langis na nagpapatakbo ng ating ekonomiya, gusto namin marinig ni Chair kanina pang 9:00. Anong action plan na hindi motherhood statement? Thank you, Chair. Secretary Kiring. Mr. Chair, I can only speak for DOE that but the impact on the industries would be with the other agencies. And sa atin po, as our impact would be the fuel side on the gas stations and which affects the transport, and then on the power side. The power side, fortunately, we are only using diesel at 3% in our energy mix. So, ang most affected dyan would be
Napocor, Mr. Chair, the islands. No? So that's why our chair, our president has been hard at work in coming up with alternatives in case different scenarios. On the fuel side, we are currently the effect would be transportation cannot run. We are doing different scenarios to do avoiding that, working with DFA, working with the different governments, different countries, different oil companies para siguraduhin po that our orders are consistent, Mr. Chair.